Ito po ay continuation ng series ng ating tema o topic na mahalin ng Diyos ng buong puso, and then ngayon ay buong pag-iisip. Ang isipan po talaga natin ang nagkokontrol madalas ng karamihan ng faculties ng ating pagkatao. So what we think affecting us, no? Kung ano yung iniisip natin nakakaapekto sa gawi natin, no, sa damdamin natin. Kaya mas maganda kung maintindihan natin ano ba dapat nating pag-isipan. At mas maganda kung let's look at the mind of Christ. Hindi natin kayang basahin ang isip ng Panginoong Hesukristo, but somehow in His words, sa mga paglabas ng salita sa kanyang bibig, ay may mababanaag tayong kaisipan na nanggagaling sa Panginoon. We cannot come to the full knowledge of the mind of Christ, but from His word, somehow, magkakaroon tayo ng kaunting pagtanggap ng revelation of what is the mind of Christ. And yung mind of Christ, maaaring ito ay nabasa na rin ni Apostle Paul as he read the scripture, as he hear the testimony of the believer, bago po siya maging Kristiyano, maaaring nung Kristiyano na siya, sa kanyang pagmi-ministry, lalong nagiging clear sa Apostle Paul ang pag-iisip ng Panginoong Hesukristo na nagiging dahilan kung bakit nagiging determined siya sa pagmimisyon. Na nagiging dahilan kung bakit sinabi niya, "For me to live is Christ and to die is gain." Na nagiging dahilan kung bakit siya ay zealous in terms of bringing the gospel to the lost. Ano ba yung nakita ni Paul na mind ni Christ na siyang sinisikap niyang maging kaisipan niya, na siya ring dinadala niya sa mga iglesia, particular dito po sa iglesia ng Pilipos, para ipahayag at maunawaan kung anong kaisipan ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito po sa atin pong pag-aaral today ay atin pong tutunghayan kung ano po yung kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit at papaano natin maiintindihan yung mind of Christ kung ito po ay nakasulat? Kasi kadalasan po kung ano po yung lumalabas doon sa dulo ng pen ay nanggagaling sa ating isipan. Ito ay isang letter, nanggagaling sa isip natin, sinasamahan ng emotions. So Apostle Paul is writing this letter to bring his emotions and his mind as he understood the mind of Christ. And I believe itong letter na to ay para din sa atin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakaloob niyo sa amin ng pagkakataon to hear this message or to read particular the letter of Apostle Paul to the Philippians church. And I pray, Father God, na kung paano po yung mga taga-Pilipos ay nagkaroon ng understanding, and I believe as they understood it, ay kanila pong ipinamuhay ito. At nakikita po sa kung paano po sila naging iglesia na tagasunod po ninyo. Hayaan niyo po, ito rin po yung ma-experience po namin at maunawaan upang kami ay maging isang iglesia na mayroon pong kaparehong pag-iisip po ninyo. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo sa pangalan pa ni Jesus. Amen. Ipagpasensya niyo po, talagang hindi ko na Philippians po siya kasi nakalagay dito. Sabi dito, ulit sa babasahin ko po sa English, babasahin ko lang po sa pag-uulit. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, and I believe meron. Tama ba? We have encouragement of being united with Christ. Any comfort from His love, any common sharing in the Spirit, any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded. Imagine, sabi ni Paul, kung meron man ang mga ito yung talaga magbibigay sa akin ng kagalakan. Kapag tayo ay being like-minded with Christ. Having the same love,
being one spirit and one mind. Then kasunod na yung kanyang sinabi, do nothing out of selfish ambition. Bakit niya sinabi yon? Kasi nga, sinesettle niya muna yung mahalagang bagay para magawa ang kasunod. Do nothing selfish ambition in vain and conceit, rather in humility, value others above yourselves, not looking your own interest, but each of you to the interest of others. Verse 5 to 8, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So, in your relationship, he's talking about the church, he's talking about our relationship with the Father, he's talking about our relationship with other people. Have the same mindset as Christ Jesus. Ito po, dito niya nakita ano yung mind ni Christ, who being the very nature of God did not consider equality with God something to be used for his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant and being made in human likeness and being found in appearance of a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. So, when Apostle Paul received the message of the gospel, nakita niya sa Panginoon na whenever he talks about yung kanyang kaisipan, laging ang direction is not about me. It's about the Father. Kaya nga, sa Luke chapter 22, ito yung kanyang sinabi, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. There is struggle in the heart of Jesus Christ. Whether sundin ko yung gusto ko dahil masakit, ayoko, or ilagay ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ang susundin ang aking sarili, kundi ang kalooban ng Diyos. So, dito makita natin yung mind ni Christ, that ang mind ni Kristo ay tungkol doon sa Ama na nagsugo sa Kanya. No? Tungkol sa Ama na nagsugo sa Kanya na matupad ang Kanyang kalooban. Mamaya makita natin ano ba yung dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. So when Jesus talked about the Father, He is talking about His will. And it's not about me. Particular sa gagawin niya. No? Particular sa mission niya. Particular sa dahilan bakit siya nagkatawang tao. Then, yun yung kanyang panalangin, no? Panalangin ng Panginoong Hesus. Ngayon, pag-isipan natin ito. Sabi ni Apostle Paul, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ano ba yung nakita ni Paul na uri ng kaisipan ng Panginoong Hesukristo na dapat ay maging mindset po natin? So, ibig sabihin, nung sabihin niyang the same mindset, mayroong existing mindset. Right? Ang logic noon, mayroong existing mindset na hindi yun yung kaisipan ni Kristo. Kaya sinabi niyang dapat maging katulad ng isip ni Kristo because there are existing mindset in the world of that time and in the world today. Ano kaya yung mindset na yon na dapat ay alisin at ang ilagay ang isip ni Kristo? Yun ang sabi ni Apostle Paul. So, particular, specific siya, no? In your relationship. Whether to yourself, whether to others, to the church, to God, dapat kapareho ng isip ni Kristo because there are existing mindset that is against the mindset of Christ. Yun po yung logic noon kung ating uuriin. Hindi pwedeng sabihin in the same mindset kung wala namang existing mindset na mayroong nagiging pattern ng sanlibutan ng mga tao. Now, ang sabi niya, have the same mindset of Jesus Christ. Bakit? Ito po yung mayroon si Christ His advantage is this, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used on His own advantage. Remember, the mindset of people is this.
gamitin mo ang meron ka on your own advantage. Kahit sabihin na natin, ang mga tao ay maaapektuhan by using your own advantage. No? And ang advantage ng Panginoon, He is in the very nature of God. Talagang malinaw na alam ni Apostol Pablo, siya ay Diyos. Nung binabasa ko po yung John chapter 3 verse 17, sabi ng nagkatawang taong Panginoon na parito siya, hindi po ang hatulan ng sanlibutan, kundi iligtas sa kanyang mga kasalanan. Pero bakit pinagtataluhan ang identity ni Christ, whether tao siya o Diyos? Gayong ang pagkakatawang tao niya para iligtas tayo. No? So si Apostle Paul, sabi niya, minsan ito yung mindset ng ng sanlibutan. Kapag meron kang katangian na mataas sa iba, I'll take this an advantage. No? Pero ang sabi diyan, he did not consider. Ano pa yan? He is equal with God. He has all the power. The nature and the power of God is in him. Something for him to be taken advantage. Na parang, ay, Diyos naman ako, equal ako sa Panginoon, bakit kailangan ko pa mamatay? Pwede naman sa isang salita ko, ligtas na kayong lahat. Walang mamamatay sa inyo. Because I am God. My words have power. Pero bakit kailangan niyang gawin? Kasi meron siyang gustong i-establish na susundan ng mga tagasunod niya. Na dapat maging mindset po ng mga Kristiyano. Ano? So, hindi niya tinake yung kanyang advantage. Instead, ang sabi niya, he did not consider it. Ang ginawa niya, he made himself nothing. Ayun, pinakamahirap gawin. Kasi ang mindset ng mundo, gain everything. Gain everything. Gagawin kong lahat para i-gain ang lahat ng bagay. Para mag-possess ng lahat ng bagay. Tingnan yung pagkakaiba, napakalayo. Made himself nothing. Sa iba po, sa ibang translation, emptied himself. No? May Griego dyan, nakalimutan ko lang, wag ko nang gamitin. Pero yan po ay parang yung advantage niya, hindi niya ginrab. Kasi meron siyang gustong i-demonstrate sa kanyang mga followers. And he humbled himself. Remember, he is equal with God. He is in the very nature of God. Ama, pareho lang naman tayo. Bakit kailangan mo pa akong ipagsugo sa mga magkatawang tao na maghirap? Bakit? Pwede naman po, in our word, pagkaisahan na lang natin, lahat ng tao maliligtas. Pwede naman yun. Pero bakit hindi niya ginawa? Because he is obedient to the will of the Father. Kung ano yung inutos sa kanya ng Panginoon, ng Ama, yung dahilan niya kung bakit siya magkakatawang tao, masakit dahil alam niya kung maaari lang take out this cup from me, but not my will, but your will be done. He is obedient. No? So he did not consider yung advantage niya, sinet aside niya advantage. Sa halip, he made himself nothing. Kaya nga ipinanganak siya sa isang sabsaban. Walang pumapansin, no? Walang nakakaalam. Kundi yun lang yung mag-asawa, si Joseph, si Mary, at saka yung ibang pinagpahayagan ng Diyos. Pero ang buong mundo walang nakakaalam ng pagdating ng tagapagligtas. Buti na lang ngayon, buong mundo alam dahil sineselebrate ang Kapaskuhan. Pero marami sa kanila, marami nagsiselebrate ng Kapaskuhan, hindi naiintindihan yung mindset ni Christ, bakit siya nagkatawang tao. Bakit? Ang Christmas naging, ginamit na para mag-gain ng economy. No? Kaya ang daming mga binibenta. Hindi naman ganun yung mindset ng Panginoon eh. He made himself nothing.
He humbled himself and became obedient. Despite of the advantage that he is in the very nature of God, that he is the same with God. He is God. Tayo pa kaya na hindi Diyos? No? Para magmalaki sa Diyos na lumikha sa atin? So, Christ surrendered will, ito yung ginawa niya. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of servant, embed in the men. Yan. Why made yung sinadyang pag-alis? Alam niyo, ang daming paliwanag doon sa emptied Himself eh. Sa ibang translation, hinubad niya ang kanyang kadyosan at siya'y namuhay na parang tao. So, yan pinagtatalunan ng iba't ibang religious group. Sa panahon ng church history, si Arius at si Athanasius hindi magkasundo sa identity ni Christ. So, sabi ni Arius, o yan, na maliwanag yan, hinubad niya ang kanyang kadyosan. So, hindi siya Diyos. Tao siya. Sabi nung iba, hanggang ngayon, yan di ba yan ang issue? Tao siya. Pero yun ba dahilan kung bakit siya nagkatawag tao? Para magkagulo ang lahat ng mga grupo ng mga tao at mananampalataya sa isang bagay na hindi naman yun ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao. Sabi ng isa, di ba ayan, ang linaw-linaw, binasa sa scripture, basa, hinubad niya. Saan niya sinabit? Sabi ng isang pilosopo, hindi ko tuturo sa'yo. Kasi baka nakawin mo, maging Diyos ka pa. At marami ka pang malokong tao. Siguro natagpuan ni Kibuloy. Baka nahanap ni Kibuloy ano isinuot niya. Kaya na siya ngayon ang Son of God. It's not literal na hinubad. Meron lang siyang isinabmit sa will of the Father, hindi nawala ang kanyang kadyosan. He remained equal with God, advantage for him. He remained in the very nature of God, advantage for him. Pero he emptied himself about this to fulfill the will of the Father. Kasi malinaw sa kanya, yun yung kalooban, yun yung isip ng Ama. Bakit siya nagkaroon? So si Apostle Paul, yun din. Apostle Paul is also trying, emptied himself in obedience to the will of Christ naman. Kasi follower siya ni Christ. Ang mindset ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Di ba? Kasi naintindihan niya kung paano si Kristo inemptied ang sarili niya. He doesn't take any advantage of what he has just to fulfill the will of his Father. Si Paul, Pharisee, Roman citizen, meron siyang mga advantages, pero hindi niya yun tinake to the cause of the gospel. Di ba? He has all the advantage, but he himself made himself also nothing before God. And ang Panginoon, malinaw yan, I have come not to be served, but to serve. So, ang kanyang nature nung nasa lupa, servant. Pero hindi nawala ang nature ng kanyang deity. He served with all humility in obedience to the will of the Father. Kasi ang mindset ng tao, hindi naman talaga ang gusto natin mag-possess ng lahat ng bagay eh. Tama? At ang gusto ng tao, ang mindset ng tao, paglingkuran siya. Ang mindset ng tao, siya'y luhuran, siya'y itanghal, siya'y paglingkuran. Tingnan nyo, kaya nga tayo, kaya nga ang tao nagpupumilit na maging tanyag para may papalakpak na mga tao sa kanya, para may titili sa kanya, para pag mayroong nakakasalubong talagang kulang na lang siya ay luhuran at maging Diyos. Yan ang mindset ng tao.
Pagdating ni Kristo, mababago yung mindset na yun kasi may mindset siya na ilalagay sa kanyang follower that the mindset of his follower is a mindset of the servant. Because he came to serve, not to be served. Kaya ulitin ko, bakit sinabi ni Paul, same mindset ni Christ? Because there is existing mindset on earth. Became the standard of living on earth. One, gain everything. Makuha ang lahat ng bagay by hook or by crook. Kapit sa patalim. Yan yung mindset ng mundo. Talangka, brain. Ano, utak talangka bigla. No? Pag may nakakaangat, ihilahin pababa. That is the mindset. Kaya sabi ng Panginoon, instead na hilahin mo, gawin mong balikat mong tuntungan niya. Ano sabi niya rito? Huwag mong ipagpalagay ang sarili mo na nakahihigit sa iba. No? Sabi ng Panginoon. Saan yan? Pilipos 2. Sabi diyan, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Yan ang mindset ng sanlibutan. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Kaya pag hindi ganyan ang mindset natin, hindi talaga tayo uusad bilang Kristiyano. Kung hindi tayo magkakaroon ng mindset katulad ni Christ na nasa kanya na lahat ng advantage, but He made Himself nothing para yung iba ay maging something. Di ba? He made Himself nothing para tayo magkaroon ng everything. And that is eternal life. Maposes natin yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-aalis ng Panginoon ng mayroon sa Kanya para ipagkaloob sa atin. Siya na walang kasalanan, naging makasalanan, itinuring na makasalanan, para tayong makasalanan ay hindi ituturing na makasalanan. He made Himself empty. So sa paglilingkod sa Panginoon, we are not serving God to possess everything. Para palakpakan ng tao, para hangaan ng tao, kundi lalo tayong magpapakumbaba sapagkat kung si Kristo ay hinubad niya ang meron sa Kanya, ganon din po tayo as follower of Him. Then, He made human. He allowed Himself to be subject to limitations. Para ipakita sa atin na hindi tayo perfecto, lahat tayo may limitations. Lahat tayo may frailty, siya lang ang wala. Pero bakit pinili niya magkatawang tao? Para ipakita sa atin that He Himself as God, He limited Himself to the will of the Father. As God, He can do all things. Kaya nga sabi ng mga tao doon sa krus, di ba Diyos yan? Bakit di niya magawang bumaba at iligtas na rin kami? Sabi yun ng mga tao. Pero nanahimik ang Panginoon. He was on the cross to fulfill the will of His Father. And that is for our benefit. Amen? So, Christ became a Christ-obedient will. Sabi niya, not my will, but yours be done. Sabi sa John chapter 6, verse 38 to 40. For I have came down from heaven. Ayan na lang yan, linaw-linaw niya, bakit pinagtatalunan pa yung deity ni Christ? Galing sa Kanya, galing ako sa Ama. Galing ako sa langit. Walang nakakaalam ng mga bagay na nasa langit, nasa Ama, kundi ang nanggaling sa Kanya. Sino ba nanggagaling sa God? Galing sa Diyos, kaya bumaba sa lupa at siya nanatiling Diyos bilang tao. Bakit pinagtatalunan ng maraming simbahan?
Hindi naman yun yung purpose ng pagkakataong tayo para iligtas tayo at ibalik sa relasyon sa Diyos. At taglayin natin ang kanyang katangian at kaisipan. Pati scripture, pinagtatalunan. Samantalang sabi ng scripture, all scripture is God's breath and is useful for teaching, correcting, rebuking, and training into righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped to do good works. Ang end result ng scripture, mabuting pagkatao. Hindi para maging theologian ka, tapos ilulook down mo yung kapwa mo kasi hindi kayo pareho ng theology. Nagkakagulo ang iglesia ngayon, hindi naman yan yung dahilan ng pagparito ng Panginoon eh. To be humble and to be obedient. Sabi niya, I have come down from heaven not to do my will. So again, sabi niya, it's not about me, but to do the will of Him who sent me. Ano yung will ng Diyos na nagsabi? And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of those who has given me, but raise them up in the last days. Then, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life and will raise them up in the last days. The same idea nung sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, no? Sa panahon ng Exodo, na lahat ng nakagat ng ahas ay namamatay. Anong sabi ni Yahweh, niyang Diyos kay Moses? Moses, gumawa ka ng tanso. Gumawa ka ng tansong ahas. Ilagay mo sa tulos. So lahat ng makikinig sa sinabi mo na nanggaling sa akin, nang lahat ng titingin yan, hindi mamamatay. So sabi ni Moses, kung kayo makakagat ng ahas, tumingin lang kayo sa tansong yon at kayo ay hindi mamamatay. Kaya lang, alam nyo, ang frailty ng Israelita, hanggang sa naging Diyos nila yon. Pangit no? Pero hindi sila namatay dahil nakinig sila at naniwala na ang sinabi ni Moses galing sa Diyos. Ngayon, ito ang sabi niya, who looks to the Son. Saan yon? Sa cross. And believe in Him shall have eternal life and will raise them up in the last days. So that is the mind of Christ. That is the mind of Christ na sabi niya, to do the will of the Father. Paano mangyari yon? Kailangan niyang i-empty ang sarili niya at hindi i-take ang advantage na meron siya. Kailangan niya magpakumbaba para maging masunurin siya. Walang tao at nahihirapan ng isang taong sumunod kung hindi siya nagpapakumbaba. At hindi rin siya magpapakumbaba kung ang tingin niya sa sarili ay mas magaling siya sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong ituring ang iyong sarili na mas nakakahigit sa iba. Sabi ni Apostle Paul. So, yun yung kalooban ng Panginoon. At yun ang tinutupad ng Panginoon. Yun yung isip niya. Naparito ako sa dalawang bagay. Have the same mindset of Jesus Christ for two things. One, isuko ang sariling kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. At pangalawa, sundin ang kalooban ng Diyos. Yan po yung isip ng Panginoon. Kaya ba natin maging kaisipan ito? Na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, are we willing to surrender our will to the will of the Father, to the will of Christ? Again, there are existing mindsets on the world. Kaya sinulat din niya ni Apostol Pablo, renew your mind. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, love the Lord our God
with all our mind by having the mindset of Christ. And the mindset of Christ is, He emptied Himself for us to gain everything. Ganun din po. May pagkakataon, we need to sacrifice ourselves, emptied ourselves, para ang iba ay magkaroon. Diba? Then, sundin ang kalooban ng Diyos. Tanong ito may tanong pala dito, paano natin ilalarawan ng isang tao nagmamahal sa Diyos ng buong isip at buong puso sa pamamagitan ng pagsusuko ng kanyang sariling kagustuhan at pagsunod sa kalooban ng Diyos? What is the will of the Father? Balikan natin. Sabi niya, that I shall lose none of those all who has given me, but raise them up in the last days. Anong contribution natin dito? We will be in the same mind of Christ of not losing those God has already chosen. Yan issue ngayon po. Naku, nakakalungkot po. Parang malakas na hangin. Bakit naka-thanks for listening na agad? Di pa ako tapos eh. Nagsasalita pa ako dito, thanks for listening na agad. Buti na nakita ko doon sa screen. Parang pinatatapos na ako. Sige na nga, pusin ko na. Yan, nawala tuloy ako. Ano yung huli kong salita? Ano po? Ayan. Para tuloy ako biglang na plus out eh. Bakit? No? Bakit ang Panginoon, ipinakita niya sa atin to? Dalawang bagay lang naman eh. Para tayo maging kaisa ng isip, ng kanyang mga layunin, dapat maging kaisa tayo ng kanyang isipan. Tama? So kung ang layunin ng Panginoon ay walang mawawala sa ibinigay ng Ama, at tayo'y kaisipan, ang kaisipan natin ay kapareho niya, yun din ang magiging layunin natin. Pero sa stream of churches today, yun bumalik sa alaala ko, pinagtatalunan ngayon ang salvation ng mayroong predestined, may mga pinili at may mga hindi pinili. Yan ngayon trend ng ngayon, nagkakagulo sila, bakit ganon? Ano kayo kung pumili? Ang Panginoon naman ang pumipili, di siya nakakaalam, sabi nila. So, sabi ko, kung pinili na ng Panginoon at predestined na maligtas, bakit ka pa magsishare ng gospel? Why? Because God gave man freedom to choose. Our salvation is by giving this gift, and it is up to you to receive or not. Kasi si Adan, bakit kung si Adan, tinanong ko nga sa sarili, actually gumagawa ako ng paper dyan ngayon eh. Sabi ko gusto kong bawa ng thesis. Shedding light in the dark, shedding light in the doctrine of predestination and election. I'm working with that. Kasi nagkakagulo eh. Gusto ko sana kung matapos ko yon. Hindi pa naman ako nag-aaral. Pero bakit? Sabi, inisip-isip ko, si Adan ba predestined na magkasala? If that is so, bakit naglagay ang Panginoon ng tree of life? Na pwede niyang piliin at bakit binigyan siya ng choice ng Diyos? Na kung kakainin mo to, mamamatay ka. Kung hindi, mabubuhay ka. Because God is good. Binigay sa atin ng kalayaan na pumili. At hindi tayo pipili nang alam natin, ikakasira natin kung alam natin kung ano talaga sa isip natin, kung ano mabuti para sa atin. Pero yet, kasi distorted yung mind natin, kaya nahihirapan tayo pumili ng tama. That's why God is there to intervene. No? So, ito yung bigyan natin ng pansin. Huwag tayo masyadong magkagulo dito. Hayaan mo muna sila magkagulo doon. Kasi talaga yan po yun ngayong nagsuswipe. Swipe ba ang tawag doon? Entering sa mga churches today. At some are na-judge na non-biblical kasi sola scriptura. Tapos, pero pinag-aaralan ko po kasi,
Kung ganoon po talaga na meron na talagang ililigtas at merong inililigtas, kayo ba ligtas? Amen. Bakit? Kasi may pangako ang Panginoon, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan at hindi siya mapapahamak. So doon natin ilagay yung ating tiwala. Huwag doon sa sinasabi na may ganito, may ganon. Remember, it is Christ who said it. Hindi ang mga theologians. Si John, ang pinakamalapit na apostle sa Panginoon. So doon ako mas magre-rely kung ano sinabi ng Panginoon through the writings of John. Ito sabi niya everyone, pansin natin, everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life and will raise them up in the last days. Ang sabi diyan, who looks. It's our choice. Parang nakagat ka ng ahas, may narinig kang sinabi ng Diyos through Moses, it's up to you kung gusto mo mamatay o mabuhay. When you look, mabubuhay ka. Pag dinisregard mo sinabi ni Moses, mamamatay ka. Right? Same. So, yan po yung magiging mindset natin. Dalawang bagay. Isuko ang sariling kagustuhan. Sometimes hindi lang kagustuhan. Mga prinsipyo, mga natutunan natin na hindi naman talaga kung susuriin, kailangang i-re-study. Sabi nga ng isang pastor na kakilala ko, kapag daw siya ay kasi pumasok siya ngayon sa seminary, isang seminary na napaka-liberal na. Sabi niya, papasok ako dito, hindi para i-adapt kung ano yung makikita at may tuturo sa akin, kundi gamitin ko para balansehin ang meron ako. At i-live out ko muna kung ano nasa mind ko para ma-fill in ng mga bagay na pwede ko pang pagyamanin. Ganda no sinabi niya. Nagulat siya, ang classmate na transgender, nasa isang Bible school, seminary. Pero hindi issue sa kanya yon. I'm not here for them. I'm here to study and learn. Di ba? Maganda yon yung ganung kasi hindi natin makukontrol ang takbo ng sanlibutan. Pero kung tayo ay hayaan natin na tayo ay i-control at bigyan ng impluensya base sa kung ano naman mga bagay, ang importante palagi ikaw at ang relasyon sa Diyos. Yung iba sila ang mananagot doon sa kung ano man ang kanilang patakaran. Pero tayo, merong ibinigay ang Diyos na personal na patakaran sa atin. At yun ang ipapamuhay natin. Isuko ang sariling kagustuhan, kung ano man yung natutunan natin at alam natin kailangan i-re-study, pag-aralan muli. At bumalik tayo sa basic. Study the Scripture. Personally, first hand, ituturo yan ng Panginoon sa iyo. Because the Holy Spirit is in us. Ang Holy Spirit na nilagay ng Diyos sa atin para mag-dwell sa atin ang magtuturo ng lahat ng katotohanan sapagkat siya ang Espiritu ng katotohanan. Re-study the Scripture. Do not rely on the theology na alam ko lahat ng theology may flaws. Kasi hindi yun perfecto. Galing lang yun sa reflections ng mga tao. So you have to re-study the Scripture and allow the Holy Spirit to teach us and create in us His own theology in us. Gustong-gusto kong pakinggan ang practical theology ni Pastor Ed Lapis. Nakakatuwa, nakakakiliti. Pero again, kailangan meron pa din kayong pag-aaral, re-study. Kasi baka nakapokus lang masyado sa practicality, somehow bumababaw naman yung theology. Diba? So we have to study lahat. Pero kung kailangan nating isuko kung ano man yung kinagis na natin, ibigay natin sa Panginoon. Para mabuksan tayo at maging karoon tayo ng mindset ng Panginoon. Then sundin ang will ng Panginoon. Ang sabi diyan ay, everyone who looks in the Son and believe in Him shall have eternal life. Paano mangyayari yon?
tell them the gospel. Show them Christ. Kasi everyone who looks. Show them Christ. Saan? Sa pamumuhay na meron tayo. We are now the living gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya pag sila tumingin din sa Panginoon dahil may nakikita silang Kristo sa buhay natin, they will have eternal life. They will believe in God. And the will of the Father is obeyed. Amen? So, let's have this mind of Christ. No? Na siya ay merong surrendered will at saka obedient will. Pag po yun yung ating life, pag ganun ang takbo isip natin, then talagang si Kristo ay mag-glorify. And the Father will be honored as well. Where Christ is honored and glorified, the Father is honored and glorified through us. Kaya, salamat po mga kapatid, sa 2 palatandaan na to, dito po tayo mabuhay. Ayan, thanks for listening. Do not merely hear the word, do what it says. Let us pray. Panginoon, salamat po sa letter ni Apostle Paul. Binigyan niyo po siya ng inspiration to write this down. He was inspired para yung mga letter na to ay maituro kami, maturuan kami ng mga maling principle, i-rebuke kami sa mga maling practices, i-correct ang mga maling kinagis na namin, so that we will be trained into righteousness, that in the process, kami ay magiging equipped para sa lahat ng mabubuting bagay. Let this be in us, yung process ng scripture na napakinggan namin, ay mag-result in us in doing good for your glory, for your honor. This is my prayer in the name of Jesus. Amen.